Tayo po ay magalang na lumuhod para sa ating panalangin. Makapangyarihan naming Ama na nasa mga langit, narito kami ngayon. Sa oras na ito kami po ay nakaluhod at nagpapapakumbaba po sa inyong banal na harapan. Bilang aming pagkilala na kayo po ang may likha ng langit na ng lupa at ng araw ito na isang Sabat, isang banal, at inyo pong binasbasan upang itong araw na ito, Panginoon, ay aming sasambahin ka. Salamat po dahil kayo po ang aming Diyos na nagbigay sa amin ng buhay. Naway ang aming pagsamba sa gabing ito, kami po ay maging karapat-dapat sa inyo, Ama. Linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, upang sa ganon ang aming pag-aaralan sa oras na ito sa pangunguna po ni Brother Ranis na siyang magbibigay sa amin ng inyong pabalita sa aming kalagitnaan. Naway niyo po kaming pagpalain, Ama. Muli sa araw ng Sabat na ito, isang banal na aming pagtitipon, aming kinikilala ka na kayo po ang aming Diyos na tunay, Diyos na pag-ibig sa aming buhay, at patuloy nyo kaming tinutulungan, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan sa buhay. Salamat po, Ama, dahil kayo po ay hindi nagkukulang sa amin. Dahil kami po ay isang makasalanan, Panginoon, kami po ngayon ay lumalapit sa inyo upang hilingin ang inyong pagpapatawad po sa aming mga nagawang kasalanan. Salamat po, Ama. Naway ang aming pagsamba ngayong gabi, kami po ay inyong pagpalain at ang bawat isa po ay makikinabang po sa bawat salita na mula po sa inyong banal na kasulatan. Ito po ang aming mga dalangin, Ama, at pasasalamat alang-alang sa aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, at happy Vesper po and happy Sabbath. Happy Sabbath po. At ang bahagi ko po ngayon ay tagapagpakilala ng may mga bahagi ngayong gabi. At bago po yon, nais ko na po nating kamayan ang ating mga katabi at batiin po natin ng isang happy Sabbath. Yan, maraming salamat po. Tayo po ay pinangunahan sa pag-awitan ni Sister Eliza Mascardo at ang opening song ay Wake the Song. Sinundan naman po ito ng bungad ng panalangin ni Brother Dods Vallejos at presider po ng iyong lingkod, Sister Queenie Ranes. Ngayong gabi po ay meron po tayong dalawang mensahe na mapapakinggan. Ang una po ay mensahe ng awit ni Sister Alchin Mascardo at mensahe po ng Panginoon na ipinagkaloob naman po ni Brother Ronnie Ranes. Atin pong isunod ang special song ni Sister Alchin.
presence, Lord, I fall into my knees, knowing you are there to carry on. I receive your love and mercy undeservedly. In my every weakness, you are strong. God, God, and He will. He can move the mountains tall and speak to waters still. If you believe, you will see that everything impossible will soon be possible. God, God, and He will. No matter the task, no matter the hour, He will supply. He knows our needs, He knows our everything, and He will provide. Good God, and He will. He can move the mountains tall and speak to waters still. If you believe, you will see that everything's impossible will soon be possible. God, God, and He will. And He will. And He will. Magandang gabi, happy Sabbath, happy mid-vesper, and happy Sabbath sa inyong lahat mga minamahal kong mga kapatid. Tayo po ngayon ay narito sa bahay sambahan upang atin pong sambahin ang ating Panginoon. Kahit na tayo po ay medyo sa maraming mga linggo na pag sa gabi ay talagang medyo kakaunti na lamang, no, ang mga kapatiran na magsamba. So, ang ating panahon mga kapatid ay masabi natin na ito ay nagnunumali, nag-aapura patungo sa kawakasan. Pero ang mga kapatiran, iilan nito ay parang ayaw pa, no? Parang gusto pa na masisihan at mananatili sa sanglibutang ito. Dahil kung gusto lang na ang Panginoon ay darating, katulad sila sa ibang mga kapatiran na may nakausap ako na isang 73 years old. Ang sabi niya, kapatid, ako ay natutuwa at sobrang saya. Sabi ko, bakit kapatid? Sabi niya, dahil yung aking nalalaman noong ako'y kabataan pa. Ngayon ako'y 73 years old na. Nagpasalamat ako na mismo ako'y nakasaksi na natupad na ang mga sinasabi noon na ako'y kabataan pa. Sabi ko, halimbawa, ano ang natupad na iyong nakita ngayon na iniisip pa lang natin noon at pinaghahandaan? Sabi niya, nasasaksihan na natin ngayon ang sunod-sunod na mga trahedya
At ito ngayon ay ang mga gera na atin ngayong sabi niya, bago lang, nanawagan ang Pope sa buong sanglibutan, sa lahat ng mga religious leaders na magkakaisa na. Sabi niya, ito talaga ang pinakahinintay ko na sana ay maabutan ko pa. At sabi niya, kaya ako kapatid ay sobrang nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi yan dumating na wala na siya. Sabi niya, nasasaksihan ko talaga. Masasaksihan ko sapagkat sinasabi na ng leader ng Katolisismo na mangyayari ang pagkakaisa. Hello. At ito ay mangyayari na. Kaya sabi ko, sana kapatid ay ang karamihan sa mga kapatiran sa iglesyang ito ay ganun din ang nararamdaman sa iyo. Natutuwa. Ibig sabihin, dahil ikaw ay natutuwa, handa ka na. Handa ka na sa pagharap sa mga bagay, sa mga pangyayari na darating. Sabi niya, kung luluubin ng Panginoon, hinihingi ko pa sa Panginoon na lalo kong maihanda ang aking sarili. Kaya mga kapatid, nakakalungkot lang dahil sa ang iglesia nitong huling mga araw, imbis na magpapalakasan, yung mga nalalamigan ay maiinitan, ang mga hinanghihina ay mapapalakas. Nakalungkot na talagang masaksihan natin na mayroon talagang dyablo. Na instead na magbandingan ang mga magkakapatid sa iglesia, naroon din ang tampuhan. Kung kailan na ginagawa ang magandang pagkakaisa, ay papasok yung hindi pagkakaunawaan. Ano ba talaga ang pinaka dahilan na nasa puso pa man ng tao, ano po? Na magkakaroon man ng sariling haka ang puso. Imbis na lumapit sa Diyos, naroon yung pagmumurmur. Katulad sa panahon ng bayang Israel. Mga kapatid, mayroon po akong babasahin dito. Sa sulat ni Mrs. White, dito sa Last Day Event o mga pangyayari sa huling panahon. Sabi dito, nabubuhay kaugnay sa araw ng paghuhukom. Naitanong ko sa sarili, habang nakikita ko ang ating bayan na paruot parito sa mga lunsod, sa kanilang mga kalakal, kung kanilang naiisip na ang araw ng Diyos ay nasa harapan na natin, bawat isa sa atin ay dapat nang mabuhay kaugnay ang dakilang araw na malapit na ang dumating sa atin. Ibig sabihin,
kung mamamalas na natin na itong mga huling araw ay nangyayari ang ating mga pinaghahandaan tulad ng noong kami ay mga kabataan, ang mga may edad na ngayon ay silang kabataan noon na talagang iniisip nila na mangyayari, na ito'y nangyayari. Dapat naroon na yung patuloy na pagsusumamo. Naroon na yung patuloy na pagbubulay-bulay na hingin natin sa Diyos na tayo'y dagdagan pa sa ating pananampalataya. Sabi dito, hindi tayo maaaring mabuhay na hindi kaugnay sa araw ng paghuhukom. Diba? Kasi yung isyu ay nakatumbok doon sa araw ng paghuhukom. Sapagkat bagaman matagal na naantala ay malapit na nasa mga pintuan na lamang at mabilis na nagmamadali ang trumpita ng arkanghel ay malapit ng gugulantang sa mga buhay at gumising sa mga patay. Ito, mga kapatid, ang panawagan ni Apostol Pablo, lahat ng mga apostol, ng ating propetesang si Mrs. White, na magkaisa. Kung maaari, ihubarin o isuko na natin, isurrender na natin ang ating mga negatibong mga kaugalian o mga pag-uugali. Pero habang aking mumuni-muni, mga kapatid, na kung ang iglesia ay nagpapanukala, kahit hindi pa ang iglesia nagpapanukala, individual, pero mayroong grupo. Grupo ito ng mga mananampalataya na lalong papaigtingin ang ningas ng kanilang pananampalataya kung bakit ay mayroon sa kaligitnaan na mangyayaring samaang loob. Mayroong mga sisihan, mayroong mga masamang mga pananalita, negatibo, kaya kumbaga ang mga kapatiran ay nalagay sa alanganin ang iilan. Mga kapatid, ang huling mga araw ay nagbabadya, papuntang kawakasan. Kaya hindi maipagkaila na ang kaaway ay gumagawa. Ang dyablo ay habang nagpapanukala ng napakagandang mga layunin, nariyan din ang dyablo ay nakikinig. At alamin nyo, tama lang ang sabi ni Pedro, na ang dyablo ay katulad sa isang leon na gutom, na umuungal, naghanap ng kanyang masisila. Tama lang talaga, mga kapatid. At dinagdagan ni Mrs. White na sa 20, kahit isa mahirap na masumpungan na nasa paglilingkod ng tapat sa Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo, hindi nawa ito ang mangyayari. Hindi nawa. Sapagkat iyaan ay isang nakikita ni Mrs. White na mga pangitain na sinasabi sa atin upang tayo'y makahanda. Kaya, ang ikalawang Korinto 13:5, sabi doon, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. May pananampalataya ba ang tao na magalitin?
Nandyan ba si Kristo sa isang tao na madaling magreklamo? Kung ating titignan, mga kapatid, kung darating si Kristo, ang sabi dito, kung darating si Kristo, ang tanong, handa ka na ba? Sabi dito, kung hindi tayo makakasumpo ngayon ng kaluguran sa pagbubulay-bulay ng mga makalangit na bagay, kung wala tayong interes sa paghahanap ng kaalaman sa Diyos, ng Diyos, walang kaluguran sa pagmalas sa likas ni Kristo. Kung ang kabanalan ay hindi pang-aakit o pang-aakit sa atin, makatitiyak tayong ang ating pag-asa sa langit ay walang kabuluhan. Ano sabi? Kung ang kabanalan ay hindi nakapang-akit sa atin, makakatiyak tayo na ang langit ay walang kabuluhan sa atin. Ang kabanalan kasi dapat sa isang taong naghihintay sa pagdating ni Kristo ay naaakit siya sa pamumuhay ng isang banal na pamumuhay na kasama si Kristo. Pero kung hindi ito nakakaakit sa kanya, sabi dito, walang kabuluhan ang langit para sa kanya. Ang sakdal na pagkatugma sa kalooban ng Diyos, ang mataas na mithiing dapat na palagi ang nasa harapan ng Kristiyano, iibigin niyang mangusap tungkol sa Diyos kay Jesus sa tahanan ng kaligayahan at kadalisayan inihanda ni Kristo para sa kanilang nagmamahal sa Kanya. Ang pagbubulay-bulay ng mga paksang ito, kapag ang kaluluwa ay nagpista sa mga mapalad na kasiguruhan ng Diyos, ay inilarawan ng apostol bilang patikim ng mga kapangyarihan ng panahong darating. So, kung ikaw ay matuwid sa Diyos ngayon, ikaw ay handa na kung si Kristo ay dumating ngayon. Dapat, mga kapatid, no? Sa atin na mga Adventistang mga mananampalataya ay hindi lang nag-iingat sa panahon ng Sabado, sa panahon ng pagsimba, kundi nabihis sa atin ang damit ng katuwiran ng ating Panginoon sa lahat ng ating aspito ng ating pamumuhay. Anumang oras ito, anong araw ito, ay nakikitaan tayo ng isang banal na pamumuhay. Ngayon, kung nasa sa atin ang mga pag-uugali na walang pagpipigil sa sarili, ang tanong, kung darating si Kristo, mahanda kaya tayo? Ito ang katanungan na sinama sa pagsulat ni Mrs. Ellen G. White. Dahil napaka-importante ito. Dahil alam natin na tayo ay nahaharap na ngayon o narito na tayo ngayon sa araw ng paghukom. Kaya marami tayong mga gawaing hinaharap sa buong sanglibutan. July 19 to 26 ay nahaharap naman tayo sa 25 harvest district crusade.
ito mga kapatid ay isang bagay na dapat magagawa sa iglesia. Ano po? Kasi nagmumula sa mga iglesia dahil wala na ngayon ang mga leman. Anong mga dahilan kung bakit ang mga leman ay nangawala? Parang hindi sila ang ginagamit ng ating mga pamunuan upang ang iglesia ay matibay na makaka-participate sa pag-invite ng mga kaluluwa para dalhin sa ating Panginoon. Kaya ito mga kapatid, nabibisi tayo sa kaparaan ng kasama ang Diyos ng atin pong mga pinanukala sa ating mga isip kalakip dito sa gawain ng ating iglesia. At dapat na anumang mga sigalot, ang ating puso ay marunong mag-adjust, marunong magpaparaya, marunong magpapatawad, marunong magpipigil. Kaya kung ganyan ang attitude ng isang mananampalataya, tataas ang level ng ating pamumuhay na may kabanalan. Didinggin talaga tayo ng Diyos, mga kapatid. Pero kung ang iglesia ay naroon yung kaguluhan, pag-away-away, ang kaaway ang magtatagumpay. Mga kapatid, nitong huling mga araw ay talagang ang kaaway ay gumagawa sa sino man na kanyang nakikitaan upang ito ay magiging mag-create ng problema. Pero kung bawat isa sa atin ay magmamatsyag at magbabantay din, ang kaaway ay walang panahon. Ay, tulad sa akin, nakaraang linggo, mayroong matinding mga na-encounter na mga masakit na mga pananalita, pero pinikit ko na lang ang mata ko at hindi ko na lang halos sinagot. Ay, sa tingin ko parang walang panahon ang dyablo dahil sa kanyang side lang yon. At ito mga kapatid ay dapat nating paghahandaan. Dahil kahit sa anumang minuto, segundo, ay aatake ang dyablo sa bayan ng Diyos upang tayo ay kanyang panghihinaan ng loob at lalong mawawalan tayo ng pag-asa doon sa hinihintay natin na buhay na walang hanggan na ibibigay ng Diyos sa bawat mga anak na nagtatagumpay. Dito sa Mateo, sa Mateo 24, ang talata ay 46. 45, ang sabi dito, sino ang tapat at matalinong alipin, hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba pang mga alipin sa takdang oras? Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na naglilingkod sa pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-ariang ito. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili,
matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon, kaya sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasinggero. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa at pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Dooy tatangis siya at manggagalit ang mga ngipin. Dito mga kapatid, kinakailangan talaga na tayo na mga naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon ay isusuko na natin ang ating mga sarili mga kapatid. Sa paraan ng pagmamakaawa natin sa Panginoon. Ako mga kapatid, sa aking sarili, hiningi ko na rin sa Panginoon. Dahil ako, testimony ko ito, nung ako'y kabataan. Mainitin ang ulo ko. Actually, hanggang ngayon tayo ay mayroong ganyang mga pag-uugali. Lalo na kung masurpresa tayo. Pero noong ang isa naming kuya, yan nasa Bicol ngayon, ay ginagamit ng Panginoon para sa akin. Doon ko nakikita ang sarili ko na kahiya-hiya sa harapan ng Panginoon. At hiniling ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ako ay pinili mo na iyong anak na maglilingkod sa iyo. Edad ko nito mga kapatid ay 21 years old. Pinili mo ako maglilingkod sa iyo bilang kabataan. Tulungan mo ako na mababago ang aking pag-uugali. Yung aking pagkamatampuhin, yung aking pagkadaling masaktan, yung pagkadali kong mag-react, yung pagkamadali kong magsasalita ng masakit na salita. At marami pang iba, Panginoon, tulungan mo ako na ito'y maalis sa akin. Lagi-lagi ko lang mga kapatid na iniluluhod sa Panginoon sa tuwing alas 12 ng gabi, ako'y napagising din na hindi sinasadya at number 1 na papasok sa isip ko yung aking prayer na yon. Idulog ko na naman sa Panginoon. Hindi ko na lang namamalayan, mga kapatid, na dumating sa akin yung mga sorpresa na dapat na mabibigla. Kasi ang kaawayan ang gusto niya yung bibiglain tayo, na hindi tayo makakahanda. Yan talaga ang kanyang atake. At napansin na lang ng aking kasama na bakit daw hindi ako nagagalit. Wala namang dahilang magagalit ako, pero yung aking kasama ay siyang nagagalit. Nasa segundahan ito mga kapatid, nung kami ay dyan sa Kakbayan, na isang pastor natin at na bilang matanda sa iglesia, ay nagbibigay ako ng eksaktong paliwanag at hindi napakinggan o hindi makikinig sa aking paliwanag. At tumaas ang kanyang boses. Ako ay nasa normal at wala akong samang pagtaas ng aking mga sarili. Normal lang. Yung isang nakikinig, halos siya na ang papalit doon at gustong sumagot. Pero nung matapos at tapos na ang aming pinag-uusapan, kami na lang. Sabi niya, Ron, muntik na lang na ako ang magsagot. Bakit na hindi ka man lang nagagalit? Mga kapatid, sa puntong yon, nakikita ko, sabi ko, Panginoon, salamat ng marami.
na dininig mo ang aking dalangin. Hindi lang 10 taon ako, mga kapatid, na nalalangin. Hindi lang. Kasi mula noong ako'y kabataan hanggang ngayon, ay sinasama ko sa dalangin ng aking pag-uugali. Yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid, sa atin. Kasi ang atin pong pagkabago sa ating mga pag-uugali ay hindi sa isang kislap mata ay mababago tayo, kundi sa ating pagsusumamo sa Panginoon, sa ating pagmamakaawa sa Panginoon. Mga kapatid, doon po tayo tutulungan ng Panginoon. Kaya, ang bayan ng Diyos nitong mga huling mga araw ay nahaharap tayo, mga kapatid, sa iba't ibang mga atake ng kaaway. Na kung saan, masumpungan na lang natin ang ating mga sarili na tayo ay nadala sa bitag. Ang pagbabalik ng Panginoon ay nagpapakilala sa atin, mga kapatid, na dapat tayo ay mamuhay na mahahanda. Dahil ang kanya pong dadalhin ay paulit-ulit po yan na sinasabi dito sa mga magsasalita sa pulpito. Ay mga taong matuwid sa katuwiran ng ating Panginoon. At ako po din ay may katanungan sa aking kaisipan bilang dito sa ating iglesia. Na pag mayroong mga activity o ang ating iglesia na dapat tayo lumago sa espiritual natin na buhay, mayroong mga activity tulad ng nakaraan. Yung ating compliance seminar ng stewardship. Di ba napakaganda? Kung bakit na parang ang hirap sa ilang mga kapatid na magdalo. Kasi alam nyo, ang mga elders ay talagang swerte sila. Kasi sila lagi ang nadala doon sa mga seminars, yung mga head department, sila ang natawagan para sa isang seminar. Anong ibig sabihin doon sa mga seminar? Mga kapatid, upang lumago ang kanilang espiritual na paglilingkod. Di ba napakapalad ang mayroong mga tungkulin? Na lagi kang natawagan upang ma-upgrade ang iyong pananampalataya. Pero kung ang gawain ay dito gagawin sa iglesia upang maging kapakinabangan ng lahat ng mga membro sa iglesia, ang narito lang din, halos mga head department lang din ang nakikinig. Mga opisyalis ng iglesia ang narito rin din. Nasa na ang mga kapatiran? Hindi ba ito importante para sa lahat? Para sa kanila? Mga kapatid, kahit gagawin pa sa kanilang tahanan ito, kung hindi ready ang isang tao na tumanggap sa salita ng Diyos o maging katuwang sa paglago ng kanyang espiritual na pamumuhay, mga kapatid, mahirap talagang ipakain sa isang pastor ang salita ng ating Panginoon para siya ay lumago at mag-improve ang kanyang pananampalataya. Kaya ang pagpili natin sa mga opisyali sa iglesia ay nakabase sa kanilang karanasan sa paglilingkod. Kaya magtataka ka na mayroon ding mga kapatiran sa iglesia na talagang gustong-gustong sila ay maging leader din. Gusto sila ay mapipili din talaga. Samantalang ang iba, kung maaari lang, ayaw na sana. At kung hindi mapili, ay magsanhi ng kasamang loob at kagagalit.
Pero ang Diyos sa langit ay nakikita ang puso kung ano ang kanyang kailanganin. Nabago ba ang pamumuhay? At magiging epektibo ba na maglilingkod sa iglesia? Magiging uliran ba ang buhay sa paglilingkod sa iglesia? Ito mga kapatid, kahit hindi ka pa leader sa iglesia, dapat tayo ay magiging uliran sa ating tahanan, sa ating mga kakaibigan, mga kakilala o sa ating komunidad. Magiging halimbawa tayo mga kapatid. Hindi lang na tayo ay magiging leader sa iglesia, magiging leader sa departamento sa iglesia, kundi magiging uliran tayo sa lahat ng aspeto ng ating pamumuhay bilang isang Adventistang mananampalataya. Dahil ang katotohanan ay narito sa atin. Ginagamit tayo ng Diyos upang ibahagi ang katotohanan sa iba. Kung kaya't dapat ang bayan ng Diyos ay magiging modelo sa paggawa sa lahat ng mabuting gawa, mga kapatid. Lalo't higit sa pananalita, sa kilos, mga kapatid, at sa ating mga pag-iisip. Kaya, salamat sa Panginoon na kahit ang ating pamunuan dito sa misyon ng Palawan ay taon-taon nagkaroon ng mga bautismo at ito'y recorded sa buong mundo kung ilan na ang Adventista sa buong mundo. Ilan na ang nagpapatuloy at hindi lang natin alam mga kapatid kung ilan na ang na-record sa aklat ng buhay. Kaya bawat isa sa atin ay magsusumamo tayo sa Panginoon. Yung mabubuhusan tayo sa huling ulan. Tayo ay tagumpay sa mga karanasan, kahirapan man o kagandahan sa pamumuhay sa mundong ito. Ang ating pagpili ay paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, ating po pasalamatan ng Panginoon na sa malapit ng pagwawakas sa ating kapanahunan na kung saan natutupad na ang mga hinihintay natin noong pagkakaisa ng sanglibutan. Yung one-world government, ito mga kapatid, ay hindi na rin magtatagal. Dahil sa bago lang talaga, nananawagan ang Pope. At siya ay lumapit na sa lahat ng mga leaders, sa religious leaders sa buong sanglibutan. At na kailangan ang lahat ay mag-unite at magkakaisa upang ang kapayapaan ay lubusang mangyayari at ito ay magiging kapayapaan sa buong sanglibutan. Kaya kung mangyayari ito, ang sabi ng sulat ni Daniel, ito'y darating ang biglang pagkawasak. Kaya mga kapatid, ihanda natin ating mga sarili na tayo po ay darating sa tinatawag na revival and reformation. Ang Diyos ay magdadagdag sa atin mga kapatid, sa ating mga kakulangan, ating ipasakop sa Kanya ang ating mga sarili, ang ating buhay mga kapatid ay lalo nating isangguni sa Kanya sa lahat ng panahon. Ito po ang aking mensahe ngayong gabi, nawa magbibigay sa atin ng inspirasyon at kasiyahan sa paglilingkod natin sa Panginoon na anumang mga kakulangan natin, mga pagkukulang, ito'y atin pong isuko sa ating Panginoon sapagkat nangako siya na walang bagay na hindi niya magagawa sa buhay ng isang tao, lalo't higit sa kanyang mga anak na kanya pong nagsusumikap na maranasan, malampasan ang mga bagay na mangyayari, kahirapan man ito,
kahit sa kamatayan man ito, ay pinili ang Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Ito po aking dalangin. Para po sa ating pagtatapos, ating pong awitin ang Oh Jesus, I Have Promised. Tayo pong lahat ay magsipagtayo. Dakila naming Diyos, narito po ang inyong mga anak sa iglesia ito ng Rampano. Tulungan kami, Panginoon, na amin pong lalong masisilayan ang pangako ng aming Panginoon na buhay na walang hanggan na ikanyang ibibigay para sa bawat anak na nagtatagumpay. Subalit, O Diyos, alam po ninyo na ang kaaway ay nagdudumali upang sakmalin ang sinuman. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin, mga Panginoon, na kami ay lalo ninyong tatagin ang aming mga kalooban, dagdagan ang aming mga pananampalataya, lalo higit sa aming mga kapatiran sa iglesyang ito, mga Panginoon, na inyo pong tulungan na ang kasiyahan sa paglilingkod, ang kasigasigan ay mararanasan ng bawat isa. Salamat, Panginoon, na pagdating ng araw ng inyo pong pagdating, kami ay handang sasalubong sa inyo, Panginoon, sa mga alapaap ng langit at tatanggapin ang buhay na walang hanggan na inyo pong ipagkaloob. Salamat po, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Okay, so bukas tayo ay doon sa